system. It is called Open Sales, and it is called Sales Inventory Management System. So first, I will introduce my teammates. This is and lastly, this is so that's our members. We are taking that introduce our Who designed the logo? For the logo application, saan nyo ginawa? Photoshop? Photography? I initially started the photography, but I find out I can do so that's my almost understood that I Sige, proceed. Access the future sales. Sige, continue. Ginamit ko namin ng Microsoft Access, pwede po itong sa form ko, pwede po itong mag-add ng mga data, mag-record, tapos pwede po ma-track yung mga record po ng mga data po ng videos. Tapos yung limit po ng ano namin, desktop na po siya na gamit. Sa may automate po, sa may product po, sa customer po, sa product po yung record niya. Tapos alad po siya mag-page. Significance of the project po namin, mga mag-benefits po ng project namin ng owner, business, customer, and researchers po. Ang benefits po ng project namin po ay mapapadali po yung monitor ng mga sales. And sa business naman po, mas mapapadali po na i-determine kung ano po yung sales and yung mga manage po ng inventory and customer po. Mas mapapabilis and much more efficient service para po sa instrumento. And sa researchers, pwede po silang magamit yung project namin for research na po kung kailangan or kailangan ng system. System development life cycle, ito po yung aming roadmap kung saan po kami nagsimula. Nagsimula po kami sa... Kailan mo kayo nag-start? Sa start po kami sa planning po. Kailan kayo nagsimula? 29 po, September 29. Nagsimula po kami sa planning po and of course yung requirements, mga analysis. Next step po namin yung system design. And pagkatapos ng system design, yung system development po, yung pagkatapos po namin yung mga design and development namin. Full testing, yung na-develop natin Makikita ba din yung system design? Hindi, yung sa PowerPoint.
yung mismong flowchart. Business system na po namin. Hindi, yung flowchart. Yung servisyo. Hindi po siya sa nakating, pero i-use na sa O yung image lang. Yeah. Pero din sa servicio. I-explain ko po sana mamaya after. Sige. Ayan, kasi na po tayo sa... Sige, sa access na. Okay, Ay, sandali, tingnan muna natin yung ano. Yung laman. O, ito yung entity, relationship diagram, dashboard, ano ba yung mga products na tinda niya? Puro soft drinks. Okay. Access na. Parang web lang ah. Si RPRD po nag-design. Galing. So, we didn't take a better or anyway, bago mo na yan, engineer, ano yung mangyayari if mali yung password sa system? Mali yung password. Malabas po yung value and username yung password. So, Eh bakit na-read yung ano, password? Ba't visible? Hindi, ibig sabihin, dapat asterisk di ba? magpapata yung form Pero ayusin mo. So, mag-enter ka nga ng kahit basta mag-delete sa error. So, ayan. As you can see po, makikita niyo po yung valid username or password. So, next is, what if itama mo so, lalabas na agad yung aming dashboard. So, ito siya, management na po lahat ng buttons. Dito na organize, makikita niyo yung management, Bali, ito yung sales, ano? transactions, dito lang po sa taas, makikita niyo yung tinatawag namin APR, API o yung import indicator. So, tinalabas po dito yung mga mahalagang mensahe po. Tulad po ng daily total sales po daily total sales po namin na nagawa ngayon, yung monthly total sales, then yung transaction na nagawa namin. So, ayan. Dito naman po, makikita niyo yung mga yung top customer namin, yung total po, yung customer, yung pending, o yung kailangan pang basta mamaya. Then, dito po yung aming total product. So, magsimula muna tayo sa management. So, wait lang. Dito mo tayo sa customer. So, explain mo yung customer. Hindi mo nakikita sa customer. So, yung makikita po sa customer, yung mga pangalan ng mga kumita, yung address, kasi nakakontact po sa Okay po. Pwede po na dito po makikita yung mga customer, yung information nila, yung address, yung email, yung contact. Yan yun po. Yan yun po detective yung mga place. So, Sige, mag-new record ka. okay ka pa. Tingnan nyo record. Yan, pag-lagay pa ito na. Saan pupunta dito yun, ano? Tama ba? Sige. Address. Kapalat ko. Saan nakapunta? Taas. Ba't wala? Nasa table pa rin po siya, sir. Kasi hindi lang po nare-refresh yung list. Hindi ba napupunta dito? Pupunta naman po, pero hindi po na... Nakalimutan lang po namin i-require. So, may kita po yun mamaya. Next naman tayo sa product. Dito po makikita yung mga product po namin. Dito po na iba yung mga codes, yung pangalan, yung description, yung category. Yung halaga.
the supplier, kung saan siya nagmula. Nababawas ba yan? Halimbawa, Yes sir, wait lang po. Yes, sir. Yung unit price, sorry, sorry. kasi Yung unit price, ito yung isang product, 77 pesos. And within reason, makikita yung quantity in stock, yung laman namin yung product na nandito ngayon. Then yung may order naman, yun naman yung parang indicator na kailangan na namin mag-supply. Ganyan lang siya. So, sige, mamaya natin nakita yun sir. So, paano halimbawa, mag-a-add ka ng produkto, meron ba? Saan pwede maglagay? ito yung mga yung save. Ano pinasabi mo? Save na ba? Ayan, mag-pivot ko nga. May nagkamali yung Gmail. Sige. Lahat pala po, yun yung nalagay natin. Ay, friend, kailangan ko dito. Ay, yeah. Okay, first. Toiletries. Bigay ka lang kung dressing niya. Sorry natin po ba? Then, 100. Order letter. Ano ba para sa inyo reorder letter? Para po siyang indicator for me. Kasi po, once na bumagsak yung 200 to 100, ang ibig sabihin lang po nun is kailangan na po namin mag-restock. Mag-restock. Yes po. So, ayan, okay-save na po. Galing nga. Ayan. I-ito nyo nga. Yung ba, nakakapag-save din? Ayan. Yung picture, yung image. Yes po, sir. Yun. So, ayan. Galing nga. Mas okay sa akin yung product code nyo incremental. Hindi kami na... Next person, may kita nyo naman kung sino yung mga next person natin. Ayan. Nakikita nyo yung contact number nila, pangalan ng salesperson, then yung email. Sa'yo naman. Iba wala. Ba't ala si Viterbo rito? Sa salesperson. Demo. Third and then. Pag yung record ka, ilagay mo si Jerry. Tapos i-click mo lang yung itong box na may picture. Ano ba yun? May picture ni Jerry. Ayan. Yun. Nasa na? Nasaan na siya? Ito po, sir. Ayan. So, alphabetic. Alphabetical. Naka-reorder na. So, ayan. Next. Dito na po makikita yung payment method, kung anong style of payment yung ginagawa po namin. May Gcash ba? Yes. Pwede naman, sir. Dagdag na yung 50 po ba? And Gcash. Let's see. Ayan. So, yun. Sige. Next. Ano pa? Supplier. Of course, same as always, then yung po nakikita yung mga information ng mga supplier. Sige. Okay. Categories. So yung nabing po yan, nakunabing po yung mga category. Okay. Okay. So, dyan namin, hindi na, konti lang. Dyan na naman yung mga username, yung password, at yung username, then yung user. Dyan yung na-edit yung mga ganyan. Try nga natin kasi kasi, ang TG ba yan? Sige, i-home mo ba yun? Then, log out mo. Then, type mo ang TG.
So, and sir. Sa may dita nyo, si Sir Ken Pogi, of course, finance siya, di ba? Then, Panalo na. try mo pinutin to binene. So, di nakikindot, di ba? So, ganyan po yung system po namin. Commercial Naka-disable. process po. Pini-disable po yung mga specific program. Kung ano lang po yung role po niya, ito lang po mag-activate. So, kay Sir Yung kanina, admin siya. So, Ah. direct access call po. Ah. Ano So, lang nagagawa ng sa finance, reports lang, pero mamaya, logout mo na. Sa finance naman to. AGs mo. So, ito na, transaction. So, ito yung pinaka sales transaction. Okay, so dito tayo po order. So, pinanay niyo please, wait mo to. Then, today, lagyan mo yung customer, may sino dyan? Then, lagyan mo yung sinong sales person, sinong payment, tapos, ano product gusto niya? Sabihin natin, alcohol. Ay, mamaya na rin. Sige, sige naman, yun naman. Okay, so, magdagdag lang ang sabihin natin, nasa 50. Magre-refresh na kayo ng ano, stock. Kahit kung may discount, may discount. Ang minus mo. Pindot ka pinanigay saan, pindutin mo lang to. Ayan, mag-update siya, di ba? So, ayan. Yun yung total. Hindi mo sarap, 500, i-transact mo ngayon binigay. Then, punta ka nito ulit. Ito mo yung Coca-Cola. Eh, nasa siya, 450. So, na-minus po yung Galing. products na po. So, ayan. Minus na. So, ayan. Complete. So, next is our reorder. So, Diyan kami nagre-request ng order sa supplier. So, magkaya ka binili ng supplier dito. Then, mag-select ka ng product. Sabihin natin, try natin Starbucks. 200. Then, sabihin natin, mag-order na tayo ng 50. So, ayan. Mag-request order ka. Yan, okay. Refresh ito. Ako. All pa nga, yung record set. Then, supplier name. Tapos product name, Starbucks. Then, request order. Ayan. So, wait. Ito yung pinakita ko, di ba? So, hindi siya agad mag-update kasi ang purpose nito, mag-request ng order sa supplier. So, ang gagawin namin, binigyan yung click, this one. Then, try may click to. And then, diba muna yan? Ayan, so di pa muna pwedeng mag-click, hindi pa namin napipindot yung receive. So, sige, okay ko boy. Then, receive. Then, receive yan. Yan. Di ba, yes. So, ayun, na-order siya. I-ipang mo dito ba? Then, Starbucks ulit. Pinutin mo yun dito Starbucks. 250 na sir. So, ang meaning na, na-receive na po namin yung stock. Therefore, nag-update na rin ba? Okay. Makikita dito doon sa ano, doon sa home. Ay, galing po sir, yung pending orders. Ay, ito yung Yung pending orders. Buksan mo yung order mo. Ano po yun? Ang dalawang pamuli. Yan. Yan po yun. So, Gano'ng katagal ito ginawa? Weeks lang. hindi sir. September 29. Isang buwan. Sige, Frederick. Meron pa pala din napakita sa inyo. Balik ko express sa sales transaction. So, tingnan mo nga pre yung parang Coca-Cola. Tingin pa pre ng iba. Yung mayroong zero na card na mistake. Sige, mamaya. Pre, kung balik mo nga sa dashboard. Then, inventory transaction. So dito tayo nag-manually insert ng mga stock. Kunwari, sabihin natin yung ito.
Then, sabihin mo, magbigay ka ng subscribe. Right side. Then, sa transaction type, sabihin natin stock out. Then, ilagay mo sa 250. Then, yan, transaction type. Ibalik mo boy. Yan, okay. Tapos, ibalik mo ulit. Ibalik mo ulit dun sa... Hindi na pala makikita nyo lang. So, hindi pala. Ito. Then, this transaction, balik ko dun sa terminal natin. So, 0 ito. Ito mangyari. So, ulit, binene. Can you lagay ulit sila? Yan, delay. Customer name, sales person, payment. So, ano mangyari if ang current quantity ay yung current na stock namin ay nasa 0? So, sige, sabihin mo, binene, mag-place ka ng 200. Tatagal ito. So, transact mo ko ito. So, ayun po siya. Hindi po siya pwede mag-request dahil yun nga, wala tayong current in stock. So, ganun pala yung nakalimutan ko sabihin ba? Yun po. So, okay. So, ayan na. Sa reports tayo. Sige. Unahin mo yan. So, diyan, nakikita nyo lang naman kung ano yung mga pinag-order ng ating mga customer, kailan date, anong product, anong kadami, unit price nila, then yung sa total, kasi nakadepende kung nilalagay ng discount, doon lang may poster. So, makikita nyo sa baba, yung total purchase ng isang customer, then yung total quantity, or gaano kadami na yung nabili ng customer sa system. So, next. Ito naman, versus summary. Same as always, pero makikita lang po dito yung mga total na nabili, lahat po na nabili. So, nakikita niya sa pinakababa, ito yung kasi yung pinakamarami po, so yung nabenta. Ito ba? Si nga ba Alexander. Ba't dollars tas naging peso? Pero ma'am. Isa, mamaya. Isa. Ito ba may pinakamarami na nabili? Ibalik mo nga po sa last one. Nakikita ba yung pangalan? Hindi pa rin. Nakikita ba yung pangalan? Alejandro Fernandito na yan. So, yun ang order. Siya yung number one customer na. Ako dahil andun ko sa purchase summary namin na siya yung maraming product. Next naman po, inventory construction. Sige, inventory transaction. Kaya po yung ginawa po natin today, yung kailang date na ginawa natin yung transaction, makikita nyo lang, yung date, yung quantity, dito siguro sa babayan. So, pabalik na mga product stock. Okay. Dito yung makikita yung mga product natin. Makikita nyo rin kung sino yung kakuntitan ng yung stock, depende kung sa reorder level niya. Kaya nga, makikita nyo, quantity stock is 0, but reorder is 100. So, meaning nga, close up mo siya. Kaya nakikita po natin. Yeah. So, ayan, makikita nyo yung sufficient, then sa baba, yung total crop na so, ayan, liquid sa reorder request, same as always, makikita nyo yung request na kailangan namin ito. Makikita nyo yung total na binili namin, na yung request namin. Makikita nyo yung sa dashboard. Press dashboard rin. Ayan, dalawa yun, diba? Dalawa rin yung nandun. Lastly, pre-order 10, yung last yan. Pre-order 3. Yan naman yung mga na-receive na po namin. Yan po napupunta yung mga total na-receive namin, and so on. Next. Low stock. Kaya namin, pinapakita rin dito sa low stock na to, yung share page, kailangan namin i-order para ma-one po yung pre-order level. Lastly, supply performance. Nandito yung mga dami ng order na ginawa namin, ay in-order namin, total quantity, yung average order value. Balik po sa may lasa, yung sales person, blah blah blah. Yan. Makikita niyo yung mga total sales na nagawa ng bawat sales person po na. Talarik na. Ilan na ilagay. Error po siguro. May testing po kasi namin. So,
Magilid ka. Bravo! Galing. Question. Ayos. Sir, Okay na yan, sir. Mr. Oo nga, ganda nga eh. Nakapag-research kayo na ng iba't ibang sales inventory Sa mga sa mga Google, sinerch ko yung meaning ko nila, paano may ginagawa. Okay, so as long that ano yung pinakaiba ng system ninyo sa ibang Ang sa sales amin po, investment? meron kami mga types of mga report. Binibigyan ko namin yung mga report. Meron kami magandang, hindi naman maganda. Interface. Minimalistic na dashboard na kaya kung Okay, so napansin ko kasi, di ba sa admin, lahat na access para kapag sa finance, Sa finance po, ito na siguro na na-disabled na. Mas maganda siguro kung sa finance, alisin na natin yung ibang para visible po, magiging false po. i-hide natin. Tapos kung ano lang yung reports lang yung kaya gawin ni finance, diba? Yun lang yung lalagay natin sa tapos, yung sa iba, may iba pang role. Nakapag-register naman yun. Inventory, then yung sales po. And then, kapag sa inventory, ano lang yung nagagawa niya? Iba lang po, yung sa transaction sa product. Saka yung mga supplier. Sa makikita yung ano, yung list ng mga Kasi archaic po yung design po ng dashboard. Maganda sana kung nasundan yung palalo sa ibang ano. Walang na sa makikita. Yung sa low stock, ilang quantity bago mo Depende nga po sa order level bago siya mag-say na loss po. so kaya bang sa isa lang ang admin. Kung po sa product po, doon yung basic yung limit po. So iba't iba pala siya. Ayun nga rin po, sinetrate po namin sa limit na hindi siya pagmamalik ng variances. So, Pag-usay pala kayong, pwede pala kayong ano. Pwede ba yung mag-automatic request ng reorder kapag na-hit na yung ganito? yung nga po sinabi ko Ayun, sa kanina. PPT pa na hindi po. Kung baka manually po mag-re-order basta sa tayo. No? Okay, maganda. Mas okay lang din sana yung analytics niya sa taas. Mas yun yung in-emphasize niyo kumpara dun sa tagline na access monitor. Saka ano ba yung iPhone na yun? Ay, iPhone ba yan? Or ano ba? Parang lang po yan. Para makita yung logo ng ano. Okay. Yung logo ba na yun na-upload, na-install ba sa Google Play Store yan? Mas okay din sana yung image mo sa taas. Yung user na. Dito po. Dito po isang manage. O pwede. Yung picture natin sa taas. O kaya, maliit lang yung position. So, kahit sa yung management. Ayan. Yun lang. Overall. Overall, maganda.